Yo, yo. Okay, prewa ka mo. Nila, hindi nila chinek yung preno nila, hindi nila chinek yung gulong nila. Yun, disgrasya, no? So napansin ko dun sa mga ibang video, yung mga sa mga ibang video na binablog nila to, hindi grupo eh. Hindi sila grupo, di ba pre? Ano sila eh, kumbaga individual yung mga nadidisgrasya eh. Ibig sabihin, walang nagtitrain sa kanila, walang nag-a-advise sa kanila kung paano ba gagawin, kung pa-descent na sila, pa-daustos na sila, kailangan mo na bang pumireno, tapos walang nag-check sa mga preno nila, wala rin nag-check sa gulong nila, which is kailangan mo i-consider yan, di ba pre? No? So, dalawa lang ang pwede mong i-invest sa bike. Preno, magandang klaseng preno, no? At saka magandang klaseng gulong. Di ba pre? Ano masasabi mo Karen Jason? Ayun, tsaka proper training din. Kasi pag yung pa-descent, kailangan tama yung body position mo. Lalo na pag yung corner, kailangan nakapreno ka pa lang 30 meters before the curve. Kaya nakapreno ka. Tapos naka-ready na yung body mo. Ang mahirap lang yung turn na biglang tawag doon, hindi siya pantay, naka-camber yung kalsada. Mahirap i-balance yung katawan. So dapat aralin yun. Tsaka iba dire-diretso pag yung palusong, hindi sila nagpipreno na kagad. Pero tendency kasi pag yung after ng mahabang lusong, hindi nila nakokontrol yung bike. So yun yung naging problema kapag nag-overshoot. Ayun. Pero practice lang talaga. Yan. So, kanina, mayroong ambulansya na naman. No? Meron na naman nag-overshoot kanina. Nagra-ride kami. Nakamadali ang ambulansya, papunta rin. Siyempre, alam mo na, di ba? Disgrasya eh. So, sa tingin ko, hindi mapiprevent yan hanggat hindi ka nagkakaroon ng drive, di ba? Siguro, pag pasok mo pa lang dito sa entrada neto, di ba, kausapin lahat ng rider, ipunin, sabihin, may overshoot doon, di ba, sabihin na may tsansa, Let's slow down 80% chances mo madisgrasya. Check your brakes and so on and so forth, di ba? Kasi syempre, may mga bantay naman dito pero wala yung drive na nagsasabi na meron ditong spot na delikado para sa mga hindi masyado, di ba, skill sa pag, di ba? Ito. Si parang Sherwin. Ano uminit sa'yo kanina? Ano uminit sa'yo kanina? Yung rim. Yung rim niya uminit. Uminit kasi sobrang Bakit rim ang uminit? Kasi hindi ka naka-disc brake. Yun, di ba? Oh. Pero kung carbon yung kanyang rim, na-deform na yun sa init. Di ba, pre? nagwa-warp. Nagwa-warp yun eh, di ba? Parang nagbabalahibo ba? No, pagka-carbon, di ba? Kung hindi pang carbon yung yung caliper na. Pero di ba uminit, di ba? Ano nangyari sa'yo? Nangalay yung braso mo
Kakapiga. Kasi sobrang bagal ko eh. Talaga eh. Ganun ako. Oo, nakapiga, di ba? So, ang sakit sa kamay, pare, di ba? Tapos yung gulong niya, sobrang init ng rim. Kasi, ang clipper yun sa'yo, di ba? Clipper? Tsaka yung kanina doon sa Sigo, sobrang bagal ko. Talagang malalay talaga. Di ba? Oo. So, Lalo na di ako naka-mountain bike. oo, di ba, pre? Sa mountain bike, okay lang eh kasi So, ikaw, nakagamit ka na ng mountain bike, di ba, pre? yun yung unang bike ko. Ano, comparison mo sa clipper at saka yung ano, disc brake? Pag safety sa mountain bike talaga. Sa disc brake? Sa disc brake. Oo, di ba? Pero kasi may disc brake naman ang road bike na. Yun na, oh. Hindi tayong yelo. So, dumating na yung yelo, mga ka. Wala kasing yelo, eh. Inatay natin Hingi lang kami yelo. So, ayun, Jason, no? Di ba? So, yun yung sinasabi ko, di ba, pre? Diba? Na, di baling mangalay yung braso mo kakapiga ng preno mo. Oo. Huwag ka lang Kasi madisgrasya. ganun din sa trail eh. Kailangan pipreno ka rin. Yun nga, pag yung wala kang training, kasi kung pansin nyo, pag nagde-descend ako, tumatayo ako. Para yung bigat nasa likod, wala sa yun yung technique. Pag yung bigla kang stop, instead na pipreno ka, pipigin yung preno, yung position ng katawan mo, iatras mo. Parang kumbaga sa ano, may handbrake yung bike mo. Kasi yung bigat pupunta sa likod. So, babagal ka agad. Habang hindi ka pa pumipiga ng flow. Di ba? Tsaka modulate na yung pagpreno. Kasi kahit naka-disc brake, nag-iinit din yan. Nasusunog yung rotor. Oo, di ba? Nagkukulay yan yung rotor mo. Kulay Kulay rainbow nga minsan, eh. brown talaga pag brown. nasunog. Oo, yun. Hindi, normal na yung medyo mag-brown ng konti kasi nag-iinit eh. Ang masama lang yung Masunog. masunog talaga yung Ano yung bakal to bakal na? Parang ganun. Hindi naman, sobrang init na. Kumukulo na yung ano na, Oo. yung mineral oil ng Oo, tama. Ng brake. Brake pads. so yun yung nakakakos ng ano, pagkawala ng preno. Di ba? Kaya pag ipinepreno mo siya, modulate lang ganun. Left, right, left, right, left, right. Left. Yeah. Pero more on 60% ako sa ano eh, sa harap kaysa sa likod. Oo. Kasi pag sa likod, pag napiga mo gusto yun, mawawala kang traction. Ayun nakakakos ng setback. Yung nga, di ba? So, ayan, mga tip yan, pare, ah. Kasi, hindi naman kami mga professional rider, no? Professional wrestler kami. Okay? So, yung mga sinabi namin ng mga tip na yan, may contribution yan sa safety nyo. Di ba, pre? Hindi yan nanguhula lang kami. Di ba? Saka yung ano, pag yung pumpreno ka rin, hindi mo siya totally bibitawan. Tawag yung trail brake ka. So nakakabit pa rin yung preno mo habang nagte-train ka. Pero hindi siya yung ano masyadong matiin para hindi ka mag-skid. Sa trail kailangan yun trail brake yung tawag nila kasi para hindi ka masyado mag-overshoot sa curve. Kumbaga, parang accurate pa rin yung turns tsaka ano mo, di ba? Kontrolado mo yung turn mo. Kasi pag pinitaw yung preno nun, talagang Ganun talaga yun, no? bubulusok ka eh. So, yun sa ano, for example, yung sinasabi niya kanina, di ba? Kailangan mo tumayo. Ako hindi ako tumayo kanina. Ang tendency, lahat ng weight ko nasa braso ko, di ba? Kaya nung kami bumaba dito, nagrereklamo ko, nangangalay yung braso ko. Kasi hindi ako tumayo, di ba? So, yun yung mga makikita mo, di ba, na kasi kung masakit yung braso mo, itong kamay mo, wrist mo, paano ka tatagal sa long ride? Di ba? Masakit na eh. Once na sumakit na yan, masakit na yan. Buong ride na yun, di ba? Either ko ipapahinga mo yan, kaso syempre, pag nagpahinga ka, problema, hindi nyo matatarget yung oras, di ba? Na dapat nyo. For example, uwi tayo ng alas 7 ng gabi, nakakauwi na kayo, alauna madaling araw. Alam ko, kasi pahilot ka pa. Di ba? Pahilot sa 7-Eleven. Nagpahilot ka pa sa mga hilot. 7-Eleven, pahilot. Oo, di ba? So, ano yan, yung bago mong bike, kasi may bago siyang bike eh, si Sherwin eh. Unang dawas-dos yan dito sa Timberland. First time. Kasi, di ba mataas yung gradient dito, no? Mas mataas yata to, no? 18 yung nakita ko eh, pinakataas. Yun, 18 daw, oh. So yun, ngayon mo lang siya nagamit. Ngayon lang. Oo. Kasi nakakasama namin to si Sherwin sa mountain bike eh. Nag-ship siya ng ibang bisikleta ba? So nandiyan pa yung bike natin. Nandiyan pa yung bike namin. Hindi pa nawawala. Sir! Ay, sir. Thank you, yellow, sir. Thank you, sir.
Yellow. Yellow. Oo. So dumating na yung yellow after 1 hour. Lagyan ko yellow to ba? So yun lang. Okay, tapos na kami kumain. Wala na kaming pagkain, no. Oo, nadaanan ng pusa. Ayun, no. So isa lang yan sa mga tip na pwede natin ibigay na, pare. Na. Tips. Oo. Tsaka tsaka hindi kailangan maganda bike nyo. Basta yung passion nyo sa pagbabike, di ba? Kailangan malakas lang yung kinete. Di ba? Kasi pag malakas ang kinete, malakas talaga ang kabayo. Di ba? Okay? Tama. Okay, Jason. Sige. Okay, sige. Balik na pala kagad.